og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Brad, ako si Roberto, niya usaw kalay minister niya. Ang pangutana, Brad, kay diha sa Exodo 20, hugod jud nga ayaw gid pagbaton o pag-ulit og larawan, no? So sa ato pag gidili gid siya. Karon ako pangutana, Brad, unsa magibasihan sa Katoliko nganong naa mo tay larawan, nganong kinahanglan magid nga naa tay larawan? Palihog patinaw, Brad. Okay, salamat kayo, Brad Roberto, no, sa imong nindot na pangutana. Dunay duha ka klaseng larawan. Kanang imong gibasa, gisitar ka teksto, Exodus 20, 3 ug 5, mao nang larawang gibawal. Miingon ang Ginoo, ayaw ka mo pagbaton og laing Dios sa atubangan ko. Ayaw ko paghimog mga larawan nga inyong pagasimbahon. Kung ang larawan giisip nimo nga Dios, bawal na sa Ginoo. Ngano man, usaraman ang Diyos na atong gisimba. Kitang magkatoliko, klaro sa atong santos na misa. Sa pag-intro pa lang, moingon kita, himaya sa Diyos dito sa langit. Asa nga atong Diyos? Ang tubag-tuwa sa langit, kining atong malarawan, dili ka na mga Diyos. Klarohon ta na. Kay kung ang laing tinuuhan mo ingon na kanang larawan mo atong Dios, nasayop sila. Nga naman, klaro sa atong misa na ang atong himayaon nga Dios na atong giila tuwa sa langit. O sa atong apostol sid mo ingon kita, mituo ako sa Dios na Amahan, makagagahom sa katanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Kinsa nga atong Dios ang magbubuhat, dili ang larawan. Sa pag-ampo nato sa amahan namo maingon kita, amahan namo na ana ka sa langit, wa kita maingon amahan namo nga ana ka nagbitay-bitay sa cross. Karon sa mga mahug diha, wa kita mag-ingon. Giklaro sa atong simbahan kinsa asa ang atong Dios. Wa nato isipa ang malarawan nga Dios, giisip nato ang malarawan nga modelo, sumbanan. Catechism for Filipino Catholic number 9 to 9 ang larawan. Makita nato, makarelate kita sa kinabuhi sa maong santos. Mo nang doon tay monumento ni Rizal nga naman, bayani na sa atong nasod. Doon na po tayo larawan sa mga santos o sa man sila, bayani sa atong pagtuo. Dili ni sila mga Diyos, kay klaro na atong Diyos ang tinuod nga Diyos nga magbubuhat. So naay larawan nga gibawal kung ang larawan imo nang isipon nga imong Diyos. Pero ang Diyos nagsugo nga maghimo sa mong larawan. Ay lang magong basahon, Exodus Kapitulo 20 ra. Di may sila mo lahos Exodus Kapitulo 25. Kining magbasa-basa tag Bible nga ilahoson, delikado man na. Parehan natong amahan nga tuwa na puyo sa bukid, mingon siya nga dong adto sa Cordoba, pangumpra dito og pangmerkado dito. Itagaan ni tatay si Dudo 10,000 miadto sa merkado sa Cordoba na malengke. Pagulit ni Dodong dito sa bukid, gitano ni tatay ni pumalit ni Dodong. Then mingaw man sa bukid na o may TV ka ni adto. Iyang ikuha ang puto sa buwan, iyang ibasa-basa. Nabasahan niya dito sa iyang payag na nag-ingon, ang aksido makaayo sa mata. Paghangad niya sa atok na may aksidong isuksok sa atok, ikuha niya aksido, ipatuho niya sa iyang mata, pagpatuho niya singgit sa kasakit. Nakadug si Dodong atay na unsa man ka. Akong gipatulo ang aksido ako matangano man, nabasahan man gud nako dinhi sa mantalaan nga ang aksido kuno makaayo sa mata. Itanaw ni Dodong ang gibasa ni tatay, pagtanaw oy naa may ingon nga may karugtong pa. Sumpayan pa man di ay. Asa man ang sulod nga pahina na ini. Gikay ni Dodong sa basurahan, asa to next page. Nakita ang sulod nga pahina. Di gisumpay og basa. O sa may mabasa dito, yung itiwas.
ang aksido makaayo sa mata kung gusto kang mabuta. Di na buta si tatay. Gano man, wa man tiwas sa ugbasa. Kung gitiwas pa ito magbasa, dito mabuta. Pero kay gipotol man ang ibasa na buta siya, mo nang kiniglaing tinuan, kung magbasa Bible dili, isumpay on sa isunod, mo nang nangabuta sila sa ilang interpretation sa Biblia. Exodus Kapitulo 20 ang ibasa. Wala ilahos, Exodus Kapitulo 25. So mag-iyon dito. Mingon ang Ginoo kang Moses made an images of angels. Pagbuhat Moises og larawan sa anghel. Mo nang naatay larawan ni San Miguel Arcangel. Kaya naman naa na sa Bible, pabuhaton og larawan. Ang templo sa Ginoo naay larawan, asa mabasa? Ezekiel 41:17 hangtod sa 20 sa Ginoo sa Biblia. Ang bongbong sa sulod sa templo gikulitan og malarawan, larawan sa kiruben, larawan sa taong duhay naong, larawan sa leon, larawan sa palwa sa palmera, ginakulit kini sa tibok palibot sa templo, gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa putahan, sa sulod ug sa gawa sa templo gikulitan larawan. Unsay naa sa templo sa Dios? Larawan. Kanang mga simbahan na way larawan, dili na templo sa Ginoo, budiga na sa kupras. Ang templo sa Ginoo na ay larawan. Mao na ang atong kapilya, ang atong parokya, ang atong simbahan kay nakapattern ka na sa disenyo sa templo sa Ginoo, naa ka na larawan. Palakpakan atong Ginoo. Sa ato pa, duha ka klase ang larawan. Larawan nga gidili, kung ang larawan imong simbahon nga Dios. Nakasupak bang Katoliko? Sa Exodus Kapitulo 20, ang tabagwan. Kung sa mag-iyon sa Exodus, ayaw ka mo paghimog malarawan sa butang sa langit. Hangad mo sa langit, kung nakita ninyo. Bitoon ko ha, isa ka buo. Kita bang mga Katoliko, naghimo pa kitag larawan sa bitoon? Gibutang nato sa atong kapilya, gisimba nato isip Dios, ug miingon kita, Dios namong nga bituon, hatagi kami pagkaon. Miingon ba ta? O sa makita sa langit, buwan. Naghimo pa taglarawan sa buwan? Gibutang nato sa atong simbahan, gisimba nato isip Dios, ug miingon kita, Dios namong nga buwan, ayaw intawon pagkuwan. Ni araba mi nagrally sa gawa sa kapilya, mga basa mi. Naghimo ba tana? Wala. O sa magiyon sa Biblia, ayaw ka mo paghimog malarawan sa butang ni sa yuta. Di ta mo layo, kita mga tao, naman ta sa ibabaw sa yuta, di ba? O di ta mo layo kang si Rizal nga naman. Si Rizal, dunay larawan monumento sa Lunita. Kita bang mga Katoliko, naghimo pa kitag larawan ni Dr. Jose Rizal? Himutang nato sa atong katedral, gisimba nato isip Dios, ug miingon kita, Dios namo nga Rizal, hatagi kami pandisal. Naapatay larawan ni Rizal? Libutan na rin ang simbahan sa Katoliko, makita mo larawan ni Rizal? Wala. O sa magiyon sa Biblia, ayaw ko paghimog malarawan sa butang nga niya sa ilawom sa yuta. O sa may mabutang nga niya sa ilawom sa yuta, tistingin daw koy ng yuta, di ba manggawas ang bitok? Bitok wate. Di ba? Tistingin daw. Maggawas sila ng wate. Ang pautana mao kini. Kita bang mga Katoliko, naghimo ba kitag larawan sa mga wati? Gibutang nato sa atong kapilya, gisimba nato isip umiin kita, Diyos na mga wati, hatagi kami sikwati, ay paris nato sa pandisal. Wala, sa ato pa, wala kita makasupak na itong bersikulo, nagihatag ni Brother Roberto, wala kita maghimog larawan, na itong gisimba isip Diyos, palakpakan na itong Ginoo. Kaya ang atong Diyos klaro ang magbubuhat tuas siya sa iyang trono sa kahitasan. Ang larawan ba makagaba?
kay naay mga tawo wa kasabot sa larawan gipangdugmok ang larawan unsa may giingon sa Ginoo. Nato mga tawo nga magpasipala ang sagradong larawan tubag Salmo 4:4-9 nag-ingon ang akong makaaway misulod sa akong templo nagwala sila martilyo ug mga maso ilang gidugmok akong sagradong larawan ako silang makaaway. Kisa nang namuak sa larawan mga lain tinangawa sila kasabot sa ilang gipangbuhat ilang gipatamas-tamasan ang larawan sa mga balaan. Ang larawan ba makagaba? Makagaba. Testing daw ang ato sa Lunita. Sak anyong larawan ni Rizal. Kuhain ilong, di ba nagabaan mo dito? Nga naman, na may polis na bantay, ipisohon dayon mo, automatic ang gaba. Larawan pa ni Rizal makagaba na kung sa pagkaha kung atong hilabtan ang larawan sa atong Ginoo. Kung larawan sa imong minahal akong tumban sa imong tubangan malipay ka dili. Kanang larawan sa paso ako ng pulis ko sa tubangan nila malipay ka dili. Dili. Mausap na kung imong panamas-tamasan ang larawan sa Ginoo, masuko ang Ginoo, isipon ka nakaaway sa Dios. Palakpakan nato Ginoo. Ang Ginoo mitugot baga maghimog larawan ang tubag mitugot misugot siya. Asa mabasa? Mateo kapitulo 22 19-22 sa balang kasulatan. Maingon si Jesus, hatagi ko ninyong sensilyo. Og maingon ng Ginoo, kinsa man ang larawan ani sa kwarta. Mitubag ang mga tao, larawan ka na sa emperador. Unsa giingon ni Kristo? Tuo mog larawan, bawal ang larawan. Wala si Kristo monetaryo. Maingon si Jesus, ihatag sa emperador ang iya sa emperador. Bisan si Kristo misugot nga ang kwarta butangan og larawan. Pero naay mga laing tinuohan, allergic og larawan, nahala og mapuhon, pauliktahan ninyo ilang kwarta kay atong tanggalan og larawan. Tanawon ta mapalit sa mga dugas og ma. Wa ni larawan ilang kwarta. Magsupak-supak sa larawan, pero ganahan ang ilang kwarta na ilarawan. Atong koleksyon ng ilang mga cellphone nga naman, naman ay kamera. Magkuha man sila larawan, bawal man ang larawan, hindi na sila mag-ID ugma. Kaya naman ay picture larawan. So, dili na itanang larawan, di bawal. Ditindi na sa larawan, kung ang maong larawan, isipon nimo nga Dios. O kitang Katoliko, wala kita mag-isip sa larawan nga Dios. Catechism of the Catholic Church number 2132, the honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Ang Diyos lang ang atong simbahon, ang larawan ato lang respetuon. Palakpakan na itong Ginoo. Sama nga makita kita sa larawan ni Rizal mo salutan. Ato mo salunita, kalabay mo sa monumento ni Rizal, saludo mo nga naman. Ato ng bayanin. Respetuon nato na. Muupod ang larawan sa mga santos. Larawan ni Hesus Kristo gilansag sa cross, ato na sa respetuon, dili nato simbahon isip Dios. Kaya atong gisimba nga Dios, ang tinuod nga Dios, ang Dios nga nagbuhat kanato. Sunod na pangutana. Apa? Okay, sunod na pangutana. Ana ka to sa sunod. Nay pangutana Brad. Interview sa tagapagdi pa ka pangutana ha. Singa na Brad. Ramil Castillo, lay minister. Gagabalan na sa. Ano ko kumutan na ba matong pa nimo sa Exodus 20:25 ingon nga didili ang larawan mo. Kung ano dagang puta sa Exodus 25 unong susunod 25 nga gisugo. Unsa man sa iyo ani ang Biblia o ang kaduhang nga ito ko sa na. Unsa man ni gisugo o kanang gidili kay duha na siya ba kuan niya ikaw mo tanan ba duha mo tanan Ang nasayo ko mga pastor ngano man pag-ingon nga ayo pagbuhat og larawan kasi simbahan ni tama man na siya. Ang pag-ingon nga magduhimo kag larawan sakto po siya. Pero kung ilang purlas mas ang pastor at ang larawan apil man larawan ko sa Dios. Sakto nang giingon sa Exodus kapitulo 20, sakto po sa Exodus kapitulo 25 ang nasayo ang mga pastor.
Nga naman, gilamportas Manila, nga pati nga itong larawan, na apel sa gibawal, gani man gibawal sa Ginoo. Doon man simbahi sa Diyos. Sakto ang duha ka bersikulo, nga naay gibawal, nga larawan, kung isipon nga Diyos, na apoy larawan, nga gitugot, nga himuong dekorasyon, ko adorno, diha sa templo sa Ginoo. Sakto ng duha ka bersikulo. Ang nasayop, ang interpretation sa laing tinuhan. Eh, ginawa kang tanong, dan lalo na tayo mabasa bersikulo kapatilo na si Kristo nag-ampo sa larawan ng mga tupang larawan ako na nabasa wala. Nagani ang mga apostoles, tadyang sila magdaig sa Ginoo, magatubang kanila sa templo, asa mabasa. Lucas Kapitulo 24. Ingon ng balang kasulatan. Kanunay sila dito sa templo o nagdaig sa Dios. Kung sa may naa sa templo nga dito sa nagdaig, kadto man tong templo nga nilarawan sa Exodus, kwento rin sa 20. O si Kristo maingon din sa Juan Kapitulo 2 sa may giyon sa itong Ginoo. Juan Kapitulo 2, maingon si Kristo, ayaw himo ang merkado ang balay sa akong amahan. Unya na hinumdom ang iyang matinunan nga kasulatan ng ingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Dios nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unsa man ning giingon ni Kristo nga balay sa Dios. Bersikulo 20, sila miingon, kining temploha gibuhat sulod sa 46 ka tuig. Unya tukuron mo kini pag-usab sulod lang sa tulo ka adlaw. So katong giingon ni Kristo nga templo nga iyang gimahal, nga dito siya kanunay magwali, manudlo, o dito po siya miadto siya amahan o dagday. Kadto nga templo, moto ang templo gitukod ni Solomon 46 ka tuig, moto ang templo sa Exodus asa Ezekiel nga dunay mga larawan. So sa ato pa, wala sila magwali nga bawal ng larawan, hinuon kadtong templo nga naay larawan, dito sila magdaig o maghimaya sa Ginoo, dito sila magampo. So naay mabasa bro, nga dito sila nagampo sa templo nga naay larawan. Ang dugang patog bersikulo, Buhat Kapitulo 3. Usa ni ana kaadlaw si Pedro ug si Juan, apostol na sa Ginoo, miadto sa templo sa alas 3 og dito sila nagampo sa takna sa pagampo. Asa sila nagampo? Dito sila sa templo nga naay larawan. Og si Josue, sa dihang magampo siya sa Ginoo, magatubang siya sa larawan. Asa mabasa? Josue Kapitulo 7 versikulo 6. Tungod sa kasubo, gigisi ni Josue ang iyang biste og mihapa sa yuta, labaw pa rin sa pagluhod, hapa siya sa yuta, atubangan sa arka sa kasabutan. Unsay naa sa arka sa kasabutan? Exodus 25:22, tuwa dito ang larawan. So sa ato pa, ang mga alagad sa Ginoo, maghapa sila, mag-atubangan sila sa larawan. Ang mga apostol, mato sa templo, kaya dito sila mag-ampo sa simbahan na doon ay larawan. So mabasa. Okay, salamat. Ito pumutan na. Ano yung mabasa sa Biblia na ano may bata nga bunyagan, masusok bunyagan? O ikadupat na pumutan na anong gitawag mga Santo Papa na buhi naman ang mga santo? Sige. Salamat. So doon na ba daw bata mabasa nga bunyagan? Ato bagbaon eh. Buhat Kapitulo 2 versikulo 38-39 sa may basa na to din eh. Si Pedro miingon, ang tatatag sa kaninyo kinahanglan maghinulsol magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo aron pasayloon ninyong masala o madawat ninyo ang gasa nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kayo sa inyong mga anak o sa tarang nga tuwa sa layo o ang tarang nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios ngadto kaniya. Sa atong mabasa, ang saad sa pagpakadawat sa Espiritu Santo pinaagi sa bunyag di lang para sa mga dagko, para usab kini sa inyong mga anak, sa English children.
Kung tanawan nimo ang meaning sa children, ang number one meaning is an infant, masusok. So ang bunyag, di lang para sa dagko, para po sa mga bata. Munang sa The Great Commission, sa Mateo 28:19, mingon si Jesus, panlakaw kamo sa tibuok na kalibutan, bunyagi ang tanang katawhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Kinsay pabunyagan? Ang tanang katauhan. Unsa may katauhan? 32:12 sa Deuteronomio, Joel 2:16, ang katauhan, lalaki, babae, tigulang, bata ug masuso. So apil ang masuso sa bunyag. Kaya naman, mayroon si Jesus, Juan 3:3, ang dili matao pag-usab, dili makasulod sa langit. Kung ang bata di bunyagan, mamatay siya. Unsaon ang makasulod sa langit? Ngao man siya makadawat sa bunyag. Mo nang sa Katoliko apilon ang bata og bunyag kanuman wa ta masayod kung kanang bata kanus alang siya mabuhi aron siya makasuod sa langit kinahanglan siyang bunyagan. Mo nang delikado kini mga anak sa laing tinuuhan kanuman ila ka mang panakon sure gud sila nga modako ng bata ug di mamatay. Sigurado ba sila? Dili. Mo nang daghan nga mga anak sa protestante nga nag-ung-ung sa langit nga naman salak na sa ilang relihiyon nga naman wa man sila ibunyag sa bata. Pero kitang Katoliko ihigugma man nato ang ato mga anak, ato silang pakanon, ato silang pasudlong sa itong balay, patulugon sa kwarto, kaya ato silang anak mutugot ka ba di ay nga imong anak di makasuod sa langit? Dili irresponsable na kaginikanan nga siya ang hinungdan nga ang kalag sa bata di makasuod sa langit tungod sa sayop nga titsing nga dili iapil og bunyag nga masusok. Dili makasulod sa langit ang dili matao pag-usab sa tubig o sa espiritu. Kung sa man ang tubig mo na ang bunyag, di mahalangit ang tao ay bunyag. Mo na ang Katoliko bunyagan ang mga bata, kaya naman kung mamatay na makasuod na sa langit. Luoy ang mga bata sa laing tinuhan. Mo na ang bunyagan bilang bata, biblical na siya. O ang pagbunyag sa ginikanan nagpasabot ka na may apilo sa pagbunyag tibok pamilya sa mamasa buhat o sa may giyon din buhat 16:14 mo kining atong mabasa usa ni adtong namapi kanamo mao si Lydia nga taga Tiatira nga namaligyag panapton nga dagtong pula mahadlokon siya sa Dios o ang Ginoo nag-able siya kasing-kasing aron sa pagdawat sa mensahe ni Pablo. Gibunyagan siya o ang tibuok niyang panimalay. Sa ato pa, kung ikaw ginikanan, mudawat ka sa mensahe sa Ginoo. Ayaw pag inusara sa pagpabunyag, iapil sa pagbunyag ang imong panimalay. Ganahan ka ba di ay na ikaw ray maluwas ay imong anak na impierno? Noon na ang teaching sa balang kasulatan, gibunyagan siya nga mituong ginikan, giapil pagbunyag ang iyang tibuok panimalay, aron nga ang panimalay kung unsay mahitabo, ang panimalay magduyog dito sa langit, pero kung ang pamilya ang ginikanan ng bunyag, diapil ng bata, pagpagamatay na anak kung na trahedya, sila rin to na mahalaga, kaya lang anak na bilin, injustisya. Sakto ang teaching sa Katoliko, hustisya, kaluwasan nga holistic, dili kay kaluwasan nga ikaw ray maniguro sa imong kagalingon ang imong anak di mo iapil. Ngunit pagtulon-an nga nindot. So pangutana bro. Nasa follow-up question, Brad? Follow ko, Brad. Brad Tol. Follow up na ko, Brad, kanang itong ikasagaran sa lahi bitong protestante, madunggan na to nga, ang sala ko nung gamay, ug ang sala nga dako, parihar ako no. Mo na nga palihog pati na, Brad, kung tinuod bang na sala nga gamay ug sala nga dako, maong jud itambugin sa inferno. Tubag mao ni unang Juan 5:16 mo kining ato mabasa lahos sa 17. Kung may makita sa iyang isig ka magtotoo nga nakasala apan sala nga dili mo sangkot sa kamatayon, kinahanglan magampo siya sa Dios, hatagan sa Dios o kinabuhi ang maong magtotoo. Kini alang lamang na ato nakahimog sala nga dili ikamatay, apan adunay sala nga mosangkot gayud sa kamatayon, o di na kinahanglan nga magampo pa kamo alang niini. Sala ang tanang buhat
nga dili matarong, apan ano na sala nga dili mo sangpot sa kamatayon. So dili man nagsama gravity ang sala. Dunay sala nga ikamatay o dula po sala nga dili ikamatay. Ang sala nga dili ikamatay pwede pa nang iampo kinsa man na katong tua sa purgatory. Dili venial sin man to ilang nakuha, katong mortal sin maimperno. So naa pa di ay sala nga dili bugat nga madaha pa nato og ampo. Mo nang naa tay prayer for the dead. Pag ampo sa atong menas kay pwede mamatay sama ni Nehemias, so may ni Nehemias sa Nehemias 1:6. Tanawa ako o pataling hugi ang akong pag-ampo nga sa adlaw gabi gihimo nining imong alagad alang sa imong mga alagad ang katawan sa Israel. Pasayloain taon kami sa among mga sala kanimo, ako og ang makatigulangan nakasala. Sa dihang si Nehemias taong matinumanon, matarong matudanon sa Ginoo nag-ampo, wa siya nag-ampo sa kagalingon ra. Bingo siya, pasayloin taon ako og ang sala sa akong katigulangan. Ang pangutana, kinsa man dinhi ang katigulangan nga giingon ni Nehemias. Tubag, Nehemias 2:5. O giingnan ko ang hari kon muuyon ka kamahalan o kung maluoy ka kanako, tuguti ako sa pag-adto sa Huda sa syudad nagilugnan sa akong katigulangan. Mo nang mangad ko sa atong minteryo, duaon nato ang atong makatigulangan na namatay, iapil nato sila sa atong pag-ampo. Kay mo nang gihimo ni Nehemias, nag-ampo siya sa Dios, di lang sa iyang sala, sa sala usab sa iyang katigulangan, nga tua sa lugnanan. Mo nang naay sala, nga iapil pa sa pag-ampo. Kadtong mga sala sa atong katigulangan, nga naa sa purgatorio. Unsa man ang purgatorio? Unang Korinto 3:15, kalayo nga latasanan nga may kaluwasan pa. Ang impierno kalayo nga silot nga may katapusan nga wa may kaluwasan. Pero nganong naa may kalayo nga may kaluwasan pa? Mao ka na ang purgatorio. Cleansing fire. Hebro 1:3. Purgationem peccatorum pacis. Linisanan sa mga sala nga madaha pa nato og ampo. Mo na nga nanay pag-ampo pa bro, na hinalad sa atong mapatay, na binahal, na nakasala sa dili ikamatay na sala sa impierno. Madaha pa na nato og ampo. Naa na sila nga iampo gyud ninyo para mahatagan sa kaluwasan sa kinabuhi. Sul pangutana. Sunod nga pangutana. Pero sa di pa ka mangutana, ako sa'yo mangutana, ako sa'yo kantahan mo rin. Brad, narad sa baka. Ay, mga gabi, Brad Paul. Ako diya si Antonio, usa ka minister sa parokya ni San Roque. Kanya akong pangutana, mga kini. Nag-isbot man ka o purgatorio, nga na mabasa sa Efeso. Karon, doon na po'y mabasa diri sa San Mateo, sa San Mateo 25, 26 to 31, na nagisgot si Kristo nga langit ra gyud og impierno. Ang pangutana mo kini, sayo pa si Kristo o insakto nga langit lang og impierno? Sakto gyud na bro, nga langit ra gyud og impierno sa katapusan. Kay kanang purgatory, di man na siya magpadayon. Pagbalik ni Kristo, ang tanang nasa purgatory habwaon diha. So wa na purgatory. Ang maglungtad ang impierno ra nga silutanan sa madaotan o ang langit nga dapit sa mga taong ginantihan sa Ginoo. Kay kana manggong purgatorio middle state na, gitawag na nga prisuhan. Sumala sa unang Pedro kapitulo 3 versikulo 18 ito mo na ito babasa. Kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa madili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay sa ingon nga tao apan gibanhaw da sa espiritu. 19 diha sa iyang espirituhanong kahimtang miadto siya og nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo
mao kini ang mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios samtang siya mapailubo nga naghulag kanila sa diha nga sinuwi naghimo og arka. Sa ato pa dunay bilangguan miadto si Jesus yang giwalihan ang mga tao dito kisa matong matawhana mga tao to nga espiritu nga masupilon nga sa panahon ni Noe wa sila mutuo, wala sila itambog sa impierno, wa po sila mahalangit, gibutang sila sa prisuhan nga doon na pa'y paglaom nga naman giwalihan man ni Kristo sa ato pa na pa'y tsansang mahalangit. Sumoon na siya ang naa sa middle step. Mo nang sakto ang Katoliko nga naay purgatory. Kay kung langit ug impierno dayon ang sala duha ka klase, bugat o gaan nga sala, asa man ang hustisya ana kung ang nakasala gamay o dako ipunon na pagsilot. Dili na sakto kung mahisgot ang hustisya. Sa kalibutan ang atong hustisya maone silutan ka agad sa imong nahimo nga sala. Mo nang dunay daghan punishment sa korte sa kalibutan, doon nagitawag prison correctional, prison mayor, reclusion temporal, reclusion perpetua, death sentence, life sentence, double life sentence, ano man ibase man na sa imong sala nga nahimo. Meaning, ang hustisya, silutan ka, sumala sa himong nahimo nga salaod. Karon, kung langit ug impierno, way purgatory, ang nakasalag gamay o nakasalag dako, ipunon di ay? Asa man ang justice, anak? Kung nagtuo ta nga God is a perfect just judge, Salmo 7:11-12, o ang hustisya sa yuta nagmandato nga ang sala iagad sa silot, nagpasabot ka na nga mas arang-arang pa di ay ang justice system sa yuta kaysa Ginoo nga perfect just judge. Nawa na Ginoo hustisya dito nga naman ang gaway o ipunon naman ang silot. Mo dito nga doon natay sa atong prisuhan doon ay believed prison sa tunag yung reclusion perpetua na apoy mga provincial jail na gamay na po ang time sa ilang punishment. Di na nadadon dito. Napoy municipal jail nga tagpila na kabuwan ang silot. Mo man ang justice. Mo nang naay purgatory sa mga taong namatay sa venial sin. Impierno sa mga taong nakasala og mortal sin. Ayaw ipuna ang mortal o venial nga usalang ka silutanan kay mawala diha ang tinuod ni hustisya. Munang sa Katoliko, ang atong Ginoo hustisya. Nga naman, ang impierno, silutanan sa dautan, na nakasalag mortal nga bugat, ang purgatorio, silutanan sa nakahimog gagmay na sala. Sakto ang Diyos sa Katoliko. Ang Diyos sa lain tinuhan, mangtas, way hustisya. Munang ralihan nato nilang Diyos nga injustice sa ilang Ginoo. Ang atong Ginoo matarong nga mohukom, kabalo siya mo silot agad sa imong nahimo nga sala. So mo titubag sa pangutana. Tinuod langit ug impierno naman ang purgatory. Wad o naman ang kalag sa purgatory kadto sa langit. Pagbalik ni Kristo, magpabili na lang nga duha, impierno ug langit. Sunod pangutana. Daghang salamat Brad Polo nga tuna giday kalahian nya ang Dios Katoliko hustisya. Kay kung di pa hustisya nangawat ra bin Brad Polo bangko ganina minilyon ninyo tag piso mag-abot ni sa impierno. May gani ang Dios hustisya. Ano sa susunod nga paluap pangutana Brad? Ang akong paluap pangutana Brad mao kini. Nagisgot man ka o kana ang silutan ang mga kadtong dunay mga sala. Apan pangutana mao kini. Silutan man niya ang katong dunay mga sala, apan nagisgot pud siya nga luwason niya ang iyang katawhan nga sakop siyang simbahan. Ang pangutana ikaduha mao kini. Kitang ania sa simbahan Katoliko luwas ba ta? Ogo Brad. Tubag Acts chapter 2 verse 47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Gibutang sa Ginoo sa iyang simbahan ang mga tao nga iyang ginaluwas. Luwas ba ta? Giluwas ta ni Kristo sa cross.
pasma na iyang gihimo, nakadawat na kaluwasan. Nabunyagan ta, unsa man ang bunyag? Unang Pedro 2:21, ang bunyag nagaluwas ninyo. Sa diyang nabunyagan ka, luwas ka na. Sa diyang nahimo ka Katoliko, luwas ka na. Anong gibutang sa Ginoo ang sa iyang pundo, ang iyang ginaluwas. Naluwas na ta. Diha sa kahimtang. Apan, wala pa sa katumanan. Ngano man, ang kaluwasan mura ni gigarantiyahan kag 50%. Kining atong pagkatoliko daw sama nga naa na tay 50% nga garantiya sa kaluwasan. Kay gitubos na mo taliko, namatay na siya para nato. Di na giluwas na taniya dito sa cross. Nakaangko na ta na cross. Gibutang na ta sa sibat. Nabunyagan na ta. Ug ang bunyag, kaluwasan na. Pero kinahanglan kag mopadayon. Ngano man, kung sa may giingon sa Biblia, unsa may buhatonon ni ato mga tao nga giluwas sa Ginoo aron mahimpit ang ilang kaluwasan. Naa natay kaluwasan apan dili pahimpit. Pero naa natay kaluwasan. Unsa may atong buhaton? Pilipos 2:12. Padayon kamo sa pagpaningkamot uban ang kahadlok ug pagtahod aron sa paghingpit sa inyong kaluwasan. Mura ba nagpatahi ka ba? Nagpatahi ka og uniform, imong gipatingahan. Imo ning gihatag og kwarta advance. So kana imo na gyud na. Pero kinahanglan man na imo na sa glukaton ikulipid. Sumuna hingpito nimo ang nadawat nimo kaluwasan dito sa krus ni Jesus nga giluwas kaniya apan kinahanglan ng imong kaluwasan bulahutay kaniini dili igo ang pagtuo lang sama sa gihimo sa upang tinuhan na tuo lang mo kang Kristo wa nay buhat luwas na mo pertigo nang sayo pa kay wa gyud manudlo ang mga apostol sa atong Ginoong Kristo usa may giingon ni San Pedro Unang Pedro 1:1 sa may giingon ni San Pedro, alang kanila nga nakadawat sa pagtuo nga sama kabililhon sa among pagtuo pinaagi sa pagkamatarong sa atong Dios ug maluwas na Jesucristo gisulat ni San Pedro alang ni atong nagtuo sa Dios sama sa pagtuo nga nadawat ni San Pedro. Unsa may giingon ni San Pedro, tuo lang ba? Tubag, versikulo 5. Tungod niini paningkamuti nga idugang inyong pagtuo ang maayong pamatasan. Naa kay pagtuo sa Ginoo igo na ba na? Ang tubag dili. Naa kay pagtuo sa Ginoo pero kay batasan. Sakto na dili. Kung naa kay pagtuo, kinahanglan nimong punan og maayong pamatasan. Dili kay nagtuo ka og Ginoo kay batasan. Punan nimo nag maayong pamatasan unsa pa ipuno? Punan kini og kahibalo. Na kay pagtuo sa ginawa kay kahibao o sa mayon sa Osas 4:6 ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. So dili igo ang pagtuo lang, dili igo giluwas na ni Hesus. Kinahanglan ta nga do na tay kahibao sama tong gihimo garon. Nahibao na mo. Palakpakan tong Ginoo. Unsa pa? Pagpugong sa kaugalingon. Nagtuo ka sa Ginoo kay pagpugong dahil ka maimperno karon dahil man ka makasala gamay ra nga lakbit og sila sa imo na man dos lakog hanteg di wa makay pagpugong. So ang imong pagtuo way puos kung dili nimo punan ni ining gihisgotan sa gihisgotan kun ang inyong pagtuo sa pagkamainan tuson maluwas baka di ka mo antos. Mateo 24:13 ang mulahutay sa katapusan o mo antos mauray maluwas. Kung sa pag-ingon din kung ang kini sa pagka-Diyos nun, inigsoong pagmahal o gugma, 9, apan kadtong wala makabato ni ini, buti pasabot, naa siya'y pagtuo, pero wa siya'y maayong pamatasan, wala siya'y kahibalo, wala siya'y pagkamainan tuson, wala siya'y pagka-Diyos nun, wala siya'y inigsoong pagbati, wala siya'y pagpong sa gulin, wala siya gugma, kung sa ni San Pedro, kung wala siya ni ini, buta o halap siya, nakalimot siya, nagitubos na siya sa Ginoo. Kung sa daw? Dili ikaw pagtuo lang, kaya kung naakay pagtuwa ka ni ining pitong ay puno, buta ka o halap. O nakalimot ka,
nagitubos ka na sa Ginoo. Unsa may buhaton nato? Dios 11. Busa mga igsuon, paningkamuti gayod, nga kamatud-an ninyo ang inyong pagkatinawag o pagkapinili sa Dios. Doon na patay buhaton to prove sa atong pagkapinili sa Ginoo. Kay niining pagiha, hatagan kamo sa hingpit nga katungod sa pagsulod sa walay katapusang gingharian sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Jesucristo. Kanos atong makabatog hingpit nga katungod nga makasulod sa langit? Kung kadtong atong pagtuo pun anato natong pito nga kisgutan. Kay kung pagtuo lang mato ni San Pedro, buta ka og halak. Unsa mahitabo sa buta? 14:15 sa Mateo, ang buta nga nagdungan sa paglakaw, ang buta nga naglid sa buta, mga hulog sila sa kanal. Mao nang atong kaluwasan isip Katoliko, ato gyud ning sakripisyoan. Mupadayon ta sa pagpangalagot sa Ginoo hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi aron nga maangkon nato ang hingpit nga katungod sa pagpakasul sa harian sa Ginoo. Dili igo nga Katoliko lang ta. Dili igo nga dabunyagan lang ta. Dili igo nga maghimo tag matarong. Kinahanglan din tag mosimba kanunay mulahutay sa pagkalawat sa lawas ni Jesus. Ay mo kalawat sa iyang lawas makaangkon sa kaluwasan sa kinabuhi nga dayon. Mo na atong buhatonon. Ang Ginoo may buhat pa sa iyang part. Human na siya nitubos nato. Human na ang iyang gihimo sa atong kaluwasan. Ang ato na lang kung kanos ang atong part nato himuon. Mo nang Pilipos 2:12, paningkamuti gayon nga mahingpit ang inyong kaluwasan pinaagi sa inyong pagkamatipag-anon. Sunod na pangutana. Sunod nga pangutana, wala yung pangutana na. Kang lain na sad, adara brad kini. May lain yung pangalan brad ha. Sige. May gabi po. Ako na yung imuhang usa sa mga followers sa imuhang Crusade channel. O niya ako si Junel. Akong pangutana bro, kaya pwede ba nga madiretso na lang sa Ginoo pang mapisal? Kaya kung iagin na ito pare, makasasama na siya. O niya, authorize ba ang pare na ito ang tugyanan sa ato ang sala? Oo, pwede ba ito ang katuliko masulti yung grabe kayo sa mga siya bro. Muditso lang ta sa Ginoo, di na ta moagi og pare, kay mao ra man gihapon ang pare sa maramang nato na makasala pud makasala. So direct tugad na lang ta. Ang tubag mao ni. Unahon ako nang giingon nga ang pare sama nato nga makasala pud. Ang Ginoo naghatag siya authority sa pagpasaylo o dili pagpasaylo. Asa na mabasa? Juan Kapitulo 20, versikulo 22, mingon ng atong Ginoo, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Ingon nga ako gipadala sa Amahan, iga padala ko usab kamo. Si bisan kinsang sala, nga di ninyo pasayloon, dili usab kini mapinasaylo. Si bisan kinsang sala, nga inyong pasayloon, kini mapasaylo. Sa ato pa ang Ginoo, naghatag siya authority sa pagpasaylo. Dili ka mangayo pasaylo sa hatagan ng authority, kay lagi ang naa sa authority sama man nimo nga makasala usa. Para makasabutan niini, maghatag og analogy. Ako pulis ko nga mogamit og shabu. Unsa ko? Pulis ko. Pulis pananglitan pulis ko. Nagamit ko og shabu. Ang pangutana mao ni, kining pulis nga mogamit og shabu makadako ba sa drug lord? Naitaktunon ba nga drug lord kanang namali niya og stockholder sa shabu? Ako nagamit mo og shabu, pulis ko. Makadakop ba ko anang drug lord o dili? Makadakop ko, ginamit ang authority. Dakpon ko ikaw sumala sa balaod. Dili mo ingon ang drug lord, oy, ako robay tip supply sa imong shabu. Lahi na sa istorya. Pulis ko. Doon na ko'y authority nga mo dakop nimo. Sumala sa mandatos na warrant of arrest. Sa ato ba dili day questionon
kung unsa ang naa sa authority, ang imo basihan kung unsa ang authority nga gihatag sa maong tao. Ikaduhang analogy. Naglabad si Sir ang imong ulo. Ako, doktor ko. Doktor ko nga naglabad ang ulo. Ikaw po, pasyente nga naglabad ang ulo. Nagpa-doktor ka nako. Ngayon ka nga, dok, labad akong ulo, dok. Ang pangutana, kining doktor nga imong giduulan, kay naglabad man ang ulo, makaayo ba sa imo nga naglabad ang ulo o dili? Naglabad man ako ulo. Makaayo ko dili. Makaayo, na naman, resitahan man ta ka. Imo man ang tumaron, naayo ka. Problema na ako mitumar. Ako po pasod mo ni. Ang silhi nga tuko, hugaw dili. Makalimpyo dili. Makalimpyo. Ang trapo hugaw dili. Makalimpyo dili. Makalimpyo. Sa ito baka ng pare, bisa makasala siya. Instrumento man nasa pagkumpisal, musunod man ka, sama sa doktor na naglabad ang ulo, niresita man sa imo, makaayos sa imong ulo, dinaayo ka. Problema na sa pare ko na pagkasaha siya. Iyan ang tulubagon sa Ginoo. Sama na sa doktor na naglabad ang ulo. Problema na imo ko ako mo tumar. Anong imo man ang hinanginon imong kagalingon kaya ang doktor na maglabad kung imo ulit ikaw payo sa doktor? Lahi man ang isyo. Ang pare man ang gihatag instrumento sa pagpasaylog sala, bahala na siya nakasalanan. Manubag sa Ginoo. Basta ako, misubmit ko sa authority sa Ginoo, kagihatag niya diha sa pare. Muna isakto. Ayaw panapla sa imong kagalingon kung ang pare nakasaha. Nakasabot, rin ako ang kuwe. Muna sa isakto. Authority man sila. Mauna nga no matter kung nakasala sila, ila nang tulubagon sa Ginoo. Ang akong tulubagon sa Dios, ako uling himuon pinaagi sa pagkumpisa sa gihatagan sa Ginoo o otoridad. Mo nang tubag sa pangutana. Sa karon pa sa kahibalo, palakpak atong Ginoo. Mo na ang kahibaw makahatag gyud nato og information. Daghang salamat Brad Paul. Laing pangutana. Kung magdungan mo pag-umpisa loob mano, may bunggis father. Ang dungan mo tanan. Ha? Ay, tungod Ako mo rin po. pugagan bro. Sige, sige. Kami manggod sa una, ang amog ang bersikulong gamiton nga mangditsyo sa Ginoo mao gyud ni. Ang Katoliko ngano mangumpisa tag pare kay naamantay pare. Kagi taga authority sa Ginoo nga magpasaylog sa. Nganong wa sila kumpisal sa pare? Wa man sila pare. Sabto nato sila. Ingon ng doktor, sabta lang gula niyo sila. Maro magbuang baga, sabta lang gula sila. Sakto man na sila nga, wa sila kumpisal. Wa man sila pare. Kita nga naaman, kumpisal ta. Kaniadto among gamiton nga bersikulo nga moingon mi nga direct to God, mao gyud ning giingon sa Salmo. Unsa may giingon ni Haring David? Salmo 32:5. Unya gisugid ko kanimo Ginoo ang ako mga sala, o wala ko ililong ang mga buhat kong daotan. Gisugid ko kini kanimo o gipasaylo nimo ang tanan kong kalapasan. Gamito namo ini nga bersikulo tan-awa. Asa mi kumpisal si David? Mi kumpisal siya sa Dios ug gipasaylo ang iyang sa. Kung imong paminawon nga wa kay kahibaw, mailad ka sa pastor. Nga naman, unsa man gyud ang tinuod nga nahitabo niadto nakasaha si David. Tudloan ka mo para di mo mailad sa mga pastor. Dinhi sa balaang kasulatan mao ni ang tinuod nga nahitabo sa kinabuhi ni Haring David. Kang kinsa man si David nangumpisal. Kang kinsa siya nangumpisal. Basahon nako sa Biblia sa mga laing tinuohan, the Living Bible, so may giingon din. Ito basahon na para masabta nato. Nga naay wala itugan sa mga pastor. Wa na itugan sa pastor nga kamatuoran, so may giingon din.
2 Samuel chapter 12 verses 13. Mo nang atong mabasa. I have sinned against the Lord. David confessed to Nathan. Then Nathan replied, yes, but the Lord has forgiven you and you won't die for this sin. Ano sa giingon sa Biblia? O miingon si David, nakasala ako sa Dios. Mikumpisal siya ngadto kang Nathan. O si Nathan miingon, gipasaylo na ang imong sa. Kung imong basahon ng chapter 12 sa Samuel, in reality, wala gyud mangayog pasaylo una si David sa Ginoo. Gawas ni atong pagpada sa Ginoo kang Nathan ngadto kang David. Si David, unsa may sala ni David? Ang sala ni David, iyang gikuha ang babae nga duna nay bana. Meaning si David nakasala og adultery kay si Bathsheba naligo man. Namaklad man si David. Di lang kay karon baklado sa unang ada ini. Kisa man namaan niya nga babae. Nagpasugo sa iyang sulugon nga adtua ka ng bayhana. O modulog siya kanako sa akong kwarto. Hari man siya, probinsado man siya. So gipadad ang emisaryo dayon dunay nahitabo nga daotan nabunte si Bathsheba. Karon kay nabunte sa ninyo man. Masakpan man ilang sala. Unsa may gihimo ni David? Asa man na yung bana? Mingon ang mga tuara ba sa panggubatan, sundalo man na yung bana. Tapos during that time, ang maong sundalo nga bana ni Uriah, ang bana ni Bathsheba nga si Uriah, loyal na military David. So ang gihimo ni David, para ma-whitewash, nagpadala siya og mensahero, nagpadala siya mensahe dito sa panggubatan nga paulion si Uriah. Ningon ang Ginoo nga nagdalag sulat nga dunay sulat sa general nga si Uriah paulion sa ilang balay. Ang hari ang nagmandato niini. Unsay gihimo ni Uriah? Mingon siya, dili ako makatugot sa pagpauli sa akong balay. Samtang ang katawhan sa Ginoo nagatubang sa gubat. Buti pasabot si Uriah loyal nga sundalo ni David. Wala makaako si Uriah nga biyaan ang kasundaluhan sa Ginoo nga naa sa gubat aron lang muuli sa balay, aron makigdulog sa iyang asawa. Wa gyud muuli si Uriah. So nagpasabot kini nga mabulgar gyud ang gihimo ni David nga pagpaghilabot kang Bathsheba sa iyang sundalo nga tuwa sa gubat. Unsa gihimo ni David? Nagpadala siya ikaduhang mensahe. Kay nagmagahi mangyod si Uriah sa pagpauli, miingon si David, kinahanglan ninyong ibutang sa front line si Uriah sa gubat para masiguro gayon ang iyang kamatayon. Kay kung mamatay na si Uriah, kuhaon niya si Bathsheba na iyang asawa. Sala na dili. Pero tingdakuan ang sala. Si David kay hari man, pwede siyang makauha og maanyag nga dalaga sa iyang kingharian ngano man impluwensyado si hari man siya. Ngano nang hilabot pa man siya sa asawa sa iyang sundalo. Ug ipatay pa gyud niya ang bana aron maangkon niya si Bathsheba aron nga ma-whitewash ang iyang nahimo kadautan. Nakakita ang Ginoo sa gihimo ni David. Wa si David nangayog pasaylo sa Dios. Until nga ang Dios nagpadala kaniya kang Nathan nga mensahero sa kumpisal. Mayon ang Ginoo, Nathan adtua sa David. Kay kung si David mamatay sa iyang sa, sigurado gid ma-impierno ang iyang kalan. So naluoy ang Ginoo. Mo nang si Nathan miadto kang David. Ug wa niya dito si David pagkonfronta. Kung sa gihimo ni Nathan, naghimo siya sugilanon. Maingong si Nathan, mahal nga hari, dunay usa ka kwartahan dinhi sa atong kingharian. Daghan kaayo siya og karnero. Dayon, duna say silingan nga perti kakabos o pobre.
Usara gyud ang iyang karnero. Bay, pinangga niya kini. Karon mahal nga hari, doon ay bisita ang dato, bibisita sa iyang panimalay. Instead nga mag-ihaw siya karnero nga iya, kinaghan man siya, dato man siya, ang iyang gihimo mahal nga hari mao kini, iya man gikuha kung karnero sa iyang silingan nga usara. Mo iyang gipatay, giluto o iyang gipakaon sa iyang bisita. Karon mahal nga hari, kay hari ka man, kay kanatong hari, di lang kay king. At the same time, judge po ang hari kaniadto. Sama ba ni Solomon, ito bitang naay, nag-ilog og bata, nga duha ka ginikan ba, nag-ilog og bata, kay namatay ba itong isa, gilugay lang ang bata na unsa, kita mo ganing bata, kita man yung bata, wa man gyud mo surrender. Niyon si Solomon, hala sige, kay wa man gyud mo surrender ninyo, tagay kong espada, ako ng Picasso ng bataa, kay para tidway nag-iisa mo ini, Pikas. Miingon ang isa ka babae, mahal na hari, ihatag na lang kaniya ang bata. Bahala, mawad-an ko bata, nungka lang nga siya mamatay. O miingon si David, ikaw ang tag-iya sa bata. Nga naman, iyang give up. Bahalag di niya maangkon, basta ang bata buhi. So kanaan to ang hari, judge for. So mga to ang gihimo ni Nathan, wa niya dito sa ikaw makasala ka. Wa dili condemnative ang approach ni propeta nga Nathan, giagi niya og story. Ingon si Nathan, mahal nga hari, unsa may atong buhaton ni antong dato na daghag karnero, instead nga iyang tuhaan niya kusang iyang karnero, kapit magdahara kay dato man siya, ikuha pa man niyang karnero siyang silingan kay magipakaon siyang bisita. Unsa may buhaton nato na itong tawhana? Naingon ni tingkag ang taligay David, siya dada ka ng tao sa utuan, kay silutan ko siya kamatayon. Kung sa giyon ni Nathan, mahal na hari, ang tao na akong giingon, mao ikaw. Yan naman, si David lagi sa una iyon, hari man siya. Ang hari ka na ito, maalaw man madagan asawa. Hebalo pala asawa ni Solomon? 700 ka asawa. 300 ang reserva. Bisan paglibuton ta niya sa almost 3 years, bisa kadagabi pa sa muhilabot si asawa. Di mahurotog. Almost 3 years na mahurot. Nga nung ikuha pa man niya ang bana asawa sa iyang sundalo nga osara. Sa ato pang himo ni David, angay siyang sulutan o kamatayon, o miingon na yun siya. Ining bersikulo, I have sinned against the Lord. David confessed to Nathan. Asa na siya ni kumpisal? Kang Nathan na siya ni kumpisal. Nanong sa dihang nagsulat na siya sa Salmo, sa Diyos man nag-attribute. Kaya ang iyang pagkumpisal kang Nathan, pagkumpisal sa Diyos, kay si Nathan, sinugo man sa Diyos. So kanang atong pagkumpisal sa pare, dili ta sa pare na umpisal ta nagkang Kristo kinsa naghatag og authority sa pare. Kung ang ayaw mga tarungan na direct to God ko, kanang imong pagkumpisal sa pare, pagkumpisal man na sa Diyos, kay ang pare alagad man sa Diyos. Mo na nahitabo ka na David, actually kang Nathan siya ng umpisal, pero gi-attribute na niya sa Diyos. Pagbasa sa mga pastor, na direct to God. Tanawa ang kalaki sa mga pastor, binuang. Pero ang Katoliko, lahi kita ma-explain. Atong tagod-taguron ang isyo. Balikan nato ang historical background mo ng pagkanindot sa Katoliko. Kung ang Katoliko ang hatagag kahigayunan sa pagpatinaw sa balaang kasulatan, kay ipasabot ang katibukan sa kamatuuran. Lahi sa mga pastor, titigan ang kamatuuran. Katuma na isulti nimo para mailan ka. Gitawag na theological partiality. Ang ilang balik-balikon na bersikulo, larawan lang ang gibawal. Gitugan ba? May larawan gitugon? Wala!
Nga naman, mabuking sila kung ilang itugan nga nailarawan dahil nagitugot. Muna ang ilang kinaiya. Munang dili maayo na maminaw kita sa bakakon nga mga magtutudlo nga nagpasalaang sa simbahan ng Katoliko. So, pagkatana. Ako masukuhan. Daghang salamat Brad Polo. Ya okay pa mo diha? Kaya yang flight alas 6 pa manantod pa nila 5, hindi kami alas 5 pa. Ha? Bitaw. Brad Paul anam na magkataas ang oras, kini akong pangutana hangin ni sa tong mga alagad sa simbahan. Agi lang po katinawan para sa tanan na dinhi. Ang pangutana Brad Paul kay nagsingabot naman Pasko. Ang kini bang Pasko, biblical ba ni nga si Kristo na tawag yung December 25? O ang ikaduhang pangutana, biblical ba ni nga kinahanglan yun nga dunay misa de Galiong o gitawag nga simbang gabi? Palihog o patinaw Brad Paul, o ngano ang simbahang Katoliko nagsaulog nining December 25 sa pagkatao ni Kristo. Tubag. Kung ang pangutana piksa, bantay na to ha? Kung ang pangutana piksa, kalendaryo ang mutubag. Kung ang pangutana unsa kabugaton, ang kilohan ang mutubag. Kung unsa katason, ang skeltip ang mutubag. Di ba mo na yung proper? Kung ipangutana, Disyembre 25 ba si Kristo na tao, ang mutubag kalendaryo kapit sa may pangutana. Alangan ipatubag na sa bilang ang mga kalendaryo. Kano sa na tao si Kristo? Tanaw ang kalendaryo kapit sa man, Disyembre 25 Christmas Day. Pero ang pangutana, kapruibahan ba sa Biblia na si Kristo Disyembre 25 o pagkapruibahan? Unahon ako. Kinsa may nagbunyag kang Kristo? Di ba si Juan Bautista? Lucas Kapitulo 1 o sa may kiingon din sa unong nakabulan ang gisabak ni Santa Isabel. Si Juan Bautista o si Jesucristo unong kabulan na ilanggap. Karon atong susihon kanus na tao ni si Juan Bautista para ma-estimate nato kanus na tao si Kristo. O okay ba mo ana? Unahon ako establish ang pagkatao ni John the Baptist. Kaya kung ako na ma-establish, sayo na ako ma-establish ang pagkatao ni Kristo. Kaya 6 months naman ang ilanggap. Mukhaon traman ko kunong kabulan. Ika sa pagkatao ni Juan Bautista. Okay mo? Okay. Kalau sa tao ni John the Baptist. Luke chapter 1 verses 8 to 9 mao nang giingon sa Biblia, sa The Living Bible. One day, as Zacharias was going about his work in temple, for his division was on duty that week, so during the time, si Zacharias nga pare, iyang katurnuhan ang paghalad. Unsa ning halad? Versikulo 10, meanwhile, a great crowd stood outside in the temple court, praying as they always did during that part of the service when the incense was being burned. So ang gihimo din ni Zacharias during the time nga iyang katurnuhan, nagsunog siya og kalayo sa insenso. Og sumala din sa versikulo 13, mao kini ang panahon nga ang anghel mipahibao kang Zacharias nga si Elizabeth magmamdos kang Juan Bautista. Ang pautan kanus aman hitabo. Kanus aman hitabo ang pagmabdos ni ni Santa Isabel ni adtong katurnuhan sa pagsunog ni Zacharias og kalayo sa insenso sa templo. Kanus aman na hitabo sumala sa historical background. Leviticus o sa magiyon din Leviticus 23 versikulo 23 hangtod sa 27. Mid-September is a solemn time for all the people to meet together for worship. Unsa daw? Mid-September. Unsa may tunga-tunga sa September? Pila man ka buwan sa September? 30. September 15.
don't do any work on the day of the celebration, but offer a sacrifice by the fire to the Lord. So mga to ang gihimo ni Zacarias, nga sa diyang miabot ang pagmabdo sa ni Santa Isabel, ang naghimo siya paghalad sa kalayo, o mahitabo na, mato din mid-September, nga musod na ang pari dito sa templo, the Day of Atonement followed 9 days later. All the people are to come together before the Lord, saddened by their sin, and this shall offer sacrifices by fire to the Lord. Kung saan namin tabo, mid-September, 9 days later, 15. Maghihatag 9 ha? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sa ito ba, September 24, katong paghalad ni Zacarias o kalayo, nga diin gipahibaw siya sa anghel ng iyang asawa nagmabdos. So, September 24. So, kanos nagmabdos si Juan John the Baptist, September 24. Siya man kabulan ng normal na tao, di ba? Gawas kong, nakuha na siya. September, Oktobre, Nobyembre, Desembre, January, February, March, April, May, June. Maunang mo ingunta nga sila naman na tao sa Hunyo 24, maunang San Juan magsinabligay na tubig. Hunyo 24 na tao si Juan. Pila may gap ni Juan o ni Jesus. Uno man kabulang, matod sa Lucas 1:29, mukawat na po ito unong kabulan para matakdo na ito kanos si Kristo na tao. Hunyo, Hulyo, Agosto, Septembre, Oktobre, Nobyembre, Desembre. Anong 25 man ito nag-celebrate? Kay sa Hudiyo, pag sundown, counted na sa Pitsa 25. Meaning, sa Pitsa 24, sa pagsalop sa adlaw, sa counting sa mga Hudiyo, 25 na. O, si Kristo tao man sa gabi sa alas 12 ang taknak. Di natulog ko sa December 25. Dili mabasa litra por litra ka December 25. Kaya di mang kalendaryo, pero ma-estimate kay dunay kasaysayan. Karon kumureklamo sila na dili December 25 na tao si Kristo unsa man ang petsa. Dili ko mo tuog Pasko pero mo dawat og 13 month pay do na Christmas bonus. Na unsa naman ang matawhanan ni? Di mamasko pero mangayog pinaskuhan. Di ko na mamista pero may mo dito tangka sa lamesa sa pista. Na unsa naman ang tao ni matawhanan? Monang tubag sa pangutana. Monang mo ingon ako, advance Merry Christmas kanatog kanan. Lord. Salamat kayo, Brother Paul. Alima sa tinaw kayo, no? Nganong ang Katoliko, nganong December 25. No? Nya, mga igsuon, magsugod na ang Pasko, diha pas 25. Pero sakto po ng panaygon, nga doon advance Merry Christmas, advance yun, tinood sa naidogan pa Bago na to, nganong nanay sa Digalio, Mateo 1:11, gikan sa pagsubang sa adlaw, ngadto sa pagsalot ni ini, igahalad ang hingpit halad. Sa mana, misa mana. Mo nang kadlawon sa misa Digalio, manimbata, kay gikan man sa pagsubang sa adlaw, di na isimba, sa kadlawon, mo nang misa Digalio, nana sa Bible. Oh, nakatugon na mo. Mga tuhog na tadi. Dayon ka buntag, Brother Paul. Kasi mga buwag tadi. Nya, okay pa mo gawin pangutana o di na? Ha? Silence means yes. Di na agad sila ganahaglaing pangutana. Tinood eh. Wala yung pangutana? Para yun maka-learn mo o daghan pang impormasyon na ako YouTube channel. Isuwatin nyo. Crusader, Catholic Crusader, CFD, Paul San Pablo Alima. Naadiha ko mga debate sa mga pastor. Managan lagi ng mga pastor. May bukas, ano, mandebat pa na sila. Ano, managan na sila.
Wala kaya sa kamatuoran. Kung pagutanon mo kalit og sipa. Daghan mo og mga knowledge nga mahibaw-an. Ang akong subscribers almost 50 mil na. O karon mapuno mo. Maabot sa 50 mil. Palakpakan na itong Ginoo. Libre yun ang pag-subscribe. Tanaw mo. Para daghan tag knowledge. Kabalo na mo kumbate sa mga pastor. Di na ta manago. Ato ba silang atubangon? Kung ay pastor mo labay. Pastor, pastor. Di na ta manago. Ano naman naman tayo capacity. Dili na karon panahon nga manago natin dagang access ang makasbaluta sa atong pagtuon Katoliko. Gi-empower ang simbahan nga atong dipinsahan ang simbahan. Kay mo nang gitukod ni Kristo, mo ni ang makahatag kanato og garantiya sa kaluwasan. Mo lagi mo mga baskog ba nalipay ba mo karong gabi na? Palakpakan natong Ginoo. Salamat kayo, Brad Polo. Unsa kahapon mag-seminar ta sa inyong lugar, 20 topics. I-approve ba na itong 21? Gisugdan na itong 21 topics. Updated ka na 21 topics, Brad Polo? Hawakan ng Jong? Okay. Andam ba mo dinhi na mag-seminar tag apologetics? Andam mo dili? Andam? Nindot maning mag-seminar tag 20 topics kay gikan sa pag-ingon kanang nindot yan paminon lami kay dugo-dugo no nya ingon ta ay di na ipakaon sa Biblia dugo-dugo. Ha? Kalamin dugo-dugo ay di na ipakaon. Kinsa ba ni Katoliko nga mukha og dugo? Makaon ang dugo dili. Dili gyud makaon ang dugo. So may giingon ni Kristo. Ang mukaon og moinom sa akong dugo. Makaon ba ang mineral water? Dili ni makaon, mainom. Isok po kaunon ko ng tubig. So technically, ang dugo ipainom. Ang atong gikaon dinuguan. Amen. Kita mo Katoliko may inom dugo? May kaog dugo? Mura kagwako ka naman ng dugo-dugo. Kaog dugo. Dinuguan atong gikaon. Man ato na ikaw na ato na i-correct na term. Ang dugo magod liquid. Mo nang ingon Kristo ipainom. Unsa ang dugo? Ipainom. Susugod karon manginom na tag dugo. Joke lang wa kay dali. Dinuguan na to karon. Tinaw patos utong tutok, ha? Mo na amo nang sabutan dito. Gusto mo jaga mo, willing mo mag-seminar ta dinhi. Kay daghan mo mahimamat nga mga CFD speakers. Dili lang kay si Brad Paul nga usa ka inborn nga kining saksi ni Jehova. Doon na sad may mga kauban no na mga inborn sad ni Iglesia ni Kristo nga nabalik sa matuod nga Iglesia Katoliko. Doon na say gitawag og imam. Kabaw mo imam? Paris Muslim nga nabalhin sa Katoliko. Puno ako doon, invite no niya din no? Mangita sa tagkuan, tingga, paraya ipiti, paingon din no? Kay kining among mga kalihukan, isip mga CFD, gikan is among kaugalingong pulsa. Mag-inamutay ni, para lang maabot og laing lugar, sama ni Brad Paul. Yan hira na siya sa Cebu, kay nagtiping, pero akong gichatan nga Brad, libre ba ka? Oh, libre ko. Brad, dalhon ti ka dito, kay dunay daghang mga tao nga uhaw sa kamatuoran. Kaya plano na ako, Brad. Paul, maglagoy naman ang tagod ko. Para wala gasto ba? Bugay po makaabot, di ta makaabot diri ko kabuhan. Nung magsakay, di ta. O dili man ta, libre sa usan dit. Kabaydan man ta nila. Kaya kuha lang yung kwartahe, o kasi sa maglagoy ang tako. Halag mabasa ng Bible na ako. Sagot mo maglagoy na ako? Sagot ko, di mo maglagoy sa ako. Joke lang kita na. Paul, ganahan mong balik sa Brad Paul?
ako ng paningkamutan na makatabang kong Brad Paul nga makabalik siya dinhi sa sitio Intramuros. Amen? ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.